Welcome to our channel. Can you please introduce yourself? Hi, my name is Melody Blair and I'm 21 years old. Nag-aaral ka pa ba hanggang ngayon? Hindi na. Working Ano na. nang ginagawa mo? Nag-work na lang po. Work? Anong work mo? Sa SM po, beauty consultant. Ganun. Sa Watson. Watson. Ano yung mga parang qualifications para makapasok sa ganyang work? Beauty consultant. Sa amin naman po kasi, regarding po sa sales, ganun. Tapos then, dapat marunong ka mag-makeup, may knowledge ka sa mga skincare. Ganun. Bali doon ka sa may section na parang makeup. Pero hindi ka sa and loob. skincare po. Sa Watson. Di ba sa loob kasi, di ba yung Watson sa loob may pharmacy? Hindi mo tinry na pumasok doon. Di ba, sabi mo kanina, nag-aral ka sa college. Anong course mo? Criminology po. Bakit mo naisipan mag-criminology? Gusto ko po talagang maging police, gano'n. Pangarap mo talaga? Or pangarap siya ng parents mo? Parehas. Parang sinusuportahan ka nila. Sana all. Kasi ako hindi. Charis lang. Big drama. Tapos, bakit ka nag-stop? Financially rin po kasi. Kasi di ba may magka-college na din po kasi yung sumunod sa akin na Then, sinabayan pa nung bunso namin na na papasok ng senior high, gano'n. Parang sabay-sabay yung finances nila. Kaya ikaw yung nag-give up, parang nag-sacrifice. Ikaw ba yung panganay? Pangalawa po sa panganay. Yung panganay naman, may family na din. Ilan kayo magkakapatid? 4. Hindi mo ba naisip na parang ang unfair naman, na parang ikaw yung nag-stop? Hindi naman, kasi sariling decision ka na rin po nung time na yun. Then, Mabait kang kapatid. Mabait kang kapatid. Sa college, parang ayun na talaga yung dream course mo. Opo. Talagang ayan na. Ayun na talaga. Bakit mo siya pangarap maging police? Ba't mo pangarap maging Kasi, police? May ka ba? May role model or may ano? May tito po kasi akong police. Then, siya po yung nagpaaral kay mama, gano'n. Kahit si mama yung pinaka-eldest. Tapos, parang gano'n din po yung yung gusto kong gawin ngayon. Ako yung magpapaaral sa mga kapatid ko, gano'n pagka. Yeah, you're really a role model. Ilang years ba pagka police? Parang criminology. Ilang 4 years? 4 years course. Sa love life naman tayo. Ilan na yung naging boyfriend mo? 2. Ngayon, wala kang boyfriend. Wala. Ilang years kayo nung una? Nung una, 4 years kami. Tapos nung pangalawa, 1 year and 4 months. Ano yung mas masakit? Yung Na 4 break years. up? Yung 4 years. Yung 4 years. Ilang taon ka nun? And siya? Anak ko nun, 20. Nasa 20. Nung naging kayo? Para same age lang naman po kami. Gaano kayo katagal? Kumbaga, best friend ko siya dati. Then, nagsimula kayong friends? sa taekwondo, gano'n. Nagsimula kayo bilang friend? Sa tingin mo ba mas magandang simulan yung romance relationship bilang friends? Sa tingin mo, mas maganda yon? Mas maganda po. Kasi parang kilala nyo na yung isa't isa. Tapos parang hindi siya ganun ka awkward pagka Kasi kilala nyo na yung isa't isa. Parang hindi ka na mahihirapan mag-adjust kung ano ba yung mga personality niya din, no? Ganon. Ba't kayo naghiwalay? Ayun. May babae yun, Charis. Pinangunahan. Kasi nagpalit ka ba? Or hindi naman? Hindi na. Ay, pinagpalit. Ay, hindi. So bali ikaw ang nakipag-break? Oh. Ikaw? Kasi? Alam mo masyadong controversial. Kasi? Hindi, okay lang kung hindi mo siya kayang i-share. Pero ikaw yung nakipag-break. Nagsisi ka ba? Hindi. Pero masakit. As in, syempre first boyfriend ko siya. Then, halos kumbaga, kalahati. Grabe sa kalahati. Grabe sa kalahati. Parang, sobrang sanay na ako sa kanya, ganon. Kasi 4 years kami, then, at the age of 19, ganon.
na-try ko na din makipag-live-in sa kanya. Try mo na mapag-live-in. Sa Pilipinas, uso yung ganyan, no? Tawag dito, hindi ka hinadlangan ng parents mo. Kasi yung tiwala sa akin ng magulang ko sobra. Pero hindi ko naman sila binibigyan ng sakit sa ulo. Kasi nag-work din ako noon habang nag-aaral. Working Tapos, student. Tapos, doon ako sa kanila na uwi. Nung time Sa bahay nung boyfriend, nung ex-boyfriend. As in, doon ka na talaga nakatira. Hindi ka talaga nila pinagagalitan or Hindi mo. bakit gano'n sana all? Ako 22 na ako pero sobrang strict pa rin sa akin ng parents ko. Yung iba sa Pilipinas kasi parang uso yung ganyan na live-in. Pwede naman siguro kung nasa ka na, legal age. Tsaka depende if papayag yung magulang mo. Pero sa akin kasi, hindi rin talaga. Siguro dahil na rin sa religion, tapos parang may pagka-conservative ako. Ganun. Ilang years kayo nag-live-in? 2 years. 2 years. I mean, sa bahay yun ng ex mo, dun kayo. Tapos may sarili kayong kwarto, gano'n. Anong feeling ng nakikipag-live-in? Masaya ka ba? Kasi lagi mo siyang Masaya ganon kasi lagi mo siyang kasama. Pero may times na ando na yung dumadating na syempre lumalabas na ibang mga ugali, ibang sides, ganon. Then, parang mahirap din kasi kayo na lang sa inyo na lang kasi talaga yung pinaka buhay, ganon. Then, parang yun parang trial ng marriage life. Kumbaga, magkakaroon ka na ng idea or concept na, ganito pala pagka nagkasal ka na, tapos pareho, magkasama na kayo sa isang bahay. Nung time na nag-live-in kayo, parang nagsisi ka ba? Kasi syempre, di ba, may mga ugali siya na lumabas, na hindi mo naman in-expect sa una kasi, di ba, live-in kayo? na lang, acceptance, ganon. Tinanggap mo na lang. Tinanggap, ganon. Kasi, wala ka ng choice. Andiyan Uy, may choice ka. Pwede ka umalis. Ayun nga. Kaso, syempre, pag mahal mo, paglaban mo. Diba? Ganun yun. So, tinanggap mo na lang. Pero nagsisi ka at some point na nakipag-live-in ka or hindi naman? Hindi naman. Nagsisi lang ako nung part talaga na hinayaan ko siyang mapunta sa ganung ugali. Parang ganun. Anong ugali yung tinutukoy mo? Kasi nasanay kasi ako na pagka nag-cheat siya, pinapatawad ko. Ang gwapo! True ba? Ilang beses siyang nag-cheat? Madaming beses talaga siya nag-cheat. So, ikaw yung tipo ng girlfriend na parang okay lang? Kasi parang, nasanay kasi talaga ako sa kanya, yung presence niya, yung siya mismo, parang kumbaga ayokong or nanghihinayang ka kasi ang tagal na ng pinagsamahan niya. Parang ganon. Doon ka na lang Kaya nanghahawa. nagbibigay talaga Kasi may ganon unlimited chance. Ganon. Pero at some point, hindi maganda yung ganon. Siguro, second chance is okay. Pero siguro kung pag lumagpas sa dalawa, parang hindi na siya maganda. Diba? So, pero nagsisi ka. Nagsisi ka na binigyan mo siya ng unlimited chance. Kasi, nung mga time na yon medyo naman, pag nakakagawa siya ng kasalanan, bumabawi naman siya. Tapos nagbabago mga ilang araw. So, routine niya na yun. Grabe. Ayun, syempre, siya yung first boyfriend ko. Wala pa naman akong, kumbaga, wala ka pang nililook forward na parang dapat, wala ka pang sigurong standard kung ano yung tamang relasyon mo. Kasi first boyfriend. Then, ayun, na yung pinaka-lowest na ginawa niya lang talaga yung dahilan, kaya nagkahiwalay na kayo. So, ikaw talaga yung sumuko, gano'n. Kasi, na yun, masyado ng below the belt. Sige, hindi ko natanong kung bakit. Pero curious ako, pero sige, wag na. Pero marami ka siguro natutunan sa first boyfriend mo. So, tulad ng, yung mga natutunan mo sa kanya. Huwag masyadong, kumbaga, ibigay yung lahat. Kasi, at the end, ikaw din yung, kumbaga, talo.
Stay tuned.